Magandang hapon mga kanobi, welcome back sa ating YouTube channel, Pakumabi Vlogs. So for today's video, mag-update ulit tayo dun sa ating mga alagang ibon. Yan, meron tayong good news, no? Sa ating ilang breeder na nakasalang. Yan, meron sana tayong isa pang video na i-upload, no? Umulit na ako mga kanobi kasi yung aking cellphone ay na-reformat. Yan, nawala yung mga clips na nakuha ko nung the next day. Kung maalala nyo, di ba, sinabi ko na magvo-vlog tayo next day para malaman kung ano na yung nangyari dun sa mga ibon. Ayan. So, unahin na natin to. Sa last vlog natin mga kanobi, yan, mag-isa lang tong dilaw. Mag-isa lang siya dito sa kulungan na to. Yan, yung kasama niya ay yung galing dito sa ating flight, yung ginugulpe. So kinuha natin mga kanobi para makarecover din. So sa good news naman dito, hindi sila nag-aaway. Para sabay na silang nagre-recover yan, at mukhang magbaband pa yata sila. Mag 2 days na sila dyan, 2 or 3 days ba, hindi naman sila nagbubugbugan, nagtatabi na rin at nagkukutuhan. Lapit natin mga kanobi para ano. Nakita nyo mga kanobi yung ano, yung dilaw, parang pilay na siya na ewan dahil nasobrahan sa gulpi sa isang cage na nandito sa likod natin. Buti na agapan natin mga kanobi. Yan. Tapos meron pala tayong good news bukod dyan. So ilan sa mga breeders natin ay may itlog na. Yun. So inaantay natin na mangitlog. Yun, nagbigay na sa atin ng itlog. Sana makapag pisa din sila. So unahin natin itong mga kanobi. Itong nandito yung ating Parblo Ewing Opa, tsaka isang Blue Pale Fallow Hen. Yan. Yung nakaraang araw, pagsilip ko, yun, tsamba, may itlog na. First time nating masusubukan itong hen na to kung paano mag-alaga. Kasi yung nasubukan ko na to, may mga anak sa atin to. So ayun, may isang itlog na sila mga kanobi. Yan. So baka mangingitlog na rin to ngayon, kasi nakarakara ko pa nakita yan eh, hindi na nadagdagan. Baka mangingitlog na to ngayon o maya maya. So wait na lang natin. So ang project pala natin dito mga kanobi ay materyales para sa Parblo o Papain. Yan. So ito kasing ating Parblo na to, na proven cock. Ang alam ko wala siyang dugong ino. Napanalonan lang natin to sa mga nagpapalaro, nagpapataya, nagpaparaffle yan ng ibon noon. Tapos sinwerte tayong nanalo. Yan. Ang dating kapares itong Parblo na to ay isang Parblo Ewing Clear Pied Opaline. Yan. So, binaklas na natin kasi parang hindi ko type breed ng mga pied. Gusto ko yung mga solid color. So, binaklas natin. At ito pinares muna natin pansamantagal dito sa ating Blue Pale Fallow. Nagaling naman sa ating tropa na mag-iibon din. So sana makapagpalabas tayo ng mga Parblo Opa Split Pale Fallow. 6-link hen. Yan ang magiging project natin dito. Since Ewing pa pala, dagdag natin sa mutation yung Ewing Parblo Ewing Split Pale Fallow Opaline yan. Correct nyo na lang ako mga kanobi kung tama yung pagkaka-ID ko. 6-link hen. Tapos dito naman mga kanobi sa katabi niya excuse me, yan, kung matatandaan nyo meron ditong 5 itlog.
So nasa isang video ko kasi yun nga yung na-delete. Hindi ko na mapakita sa inyo yung actual kasi nga na-delete. So ngayon kinuha natin yung itlog niya. So meron siyang 5 itlog at 4 doon ay fertile. Yan. So kaso parang nagtatampo na sila. Yan. Iniwan ko yung isang itlog na hindi fertile. Yan, tapos tatanggalin na natin yung mga ilang araw na lang para sumabay rin siya dito sa ating isang pair na may clutch. Yan. So kinuha natin 4 na itlog dito na fertile at nilipat naman natin dito sa ating Project Opa Pail. Di ba may 3 siyang itlog dito. Nag-candling din tayo nun, sinabay na rin natin. At yung 3 yun ay fertile, mga kanobi. Yan. Tapos ang good news lang dito, yung pinoster natin, di ba, nilipat natin. Ilang araw na, siguro 2 o 3 na siya. Yung simula nung nilipat ko, ay hindi naman niya binasag. At nililin naman niya pa. So, tignan natin. Excuse me po. Makati pa rin ang ating lalamunan, mga kanobi. Sulitin natin, mga kanobi. Oops. Saan na ngayon? So ayun. Yan. Meron siyang 2, 4, 6, 7 na itlog. Lahat yan ay fertile. Baka meron pa. Wala na. So sana makapag papisa tayo dyan. Although yung itlog na nanggaling dito sa kabila, dito ay ilang araw na lang sa tansya ko ay mapipisa na rin. Pero dito malayo kasi ang agwat nila, mga kanobi, nasa 1 week mahigit siguro. Dito na kasi ito na track yung breeder natin dito. Pusa na lang nangingitlog eh. Hindi na natin na datean, nalagyan ng date kung kailan yung una. Hinayaan ko na lang na mangitlog kung makakabuhay sila o hindi. Hanggang sa naisipan natin na i-poster na lang dito yung iba. Yan. So, first time nating magpo-poster ng ganong kalayo yung edad ng itlog. Tignan natin kung anong mangyayari, experiment. Total, kung iiwan ko lang naman yun doon sa breeder na yun, baka hindi rin nila buhayin. Baka ma-dead on kill lang din. So tignan na lang natin dito kung ano mangyayari, kung mabubuhay pa ba nung pair na to. Ang ingay ng mga ibon na to. Yung pair na kasi na to, mga kanobi, natin Project Opa Pail, meron siyang history na nakapagpapisa siya ng 5 itlog. Yan, so baka kakayanin niya yung 7. Tapos may isa lang tayo pagkakamaling nagawa doon, mga kanobi. Yung mga itlog na galing dito sa pair na to ay hindi natin nalagyan ng tanda. What? Nailagay na natin dito. So yun na lang, problema tayo kung pagdating doon sa mga non-visual, kung ano ba talaga yung magiging karga nila. So sana mag-visual na lang lahat para madaling malaman. Kapag nag-anak ng Opa Pail, dito galing. Pag naman, Lutino, Albino, dito galing. Kasi ito naman ay pampitong clutch niya na. Yung sa loob ng 6 na clutch niya, wala talagang lumabas na red eye. Dead on shell lahat. Binubuksan natin, mga kanobi. Then nalalaman natin kung may kung may visual ba. So wala talaga. So dito rin baka gano'n na mangyari. Pero hoping pa rin ako na makapagpalabas sila ng mga red eye. Yan. Uy, aboy. Wala. Parang may pusa. Wala. Sa kapitbahay may tumalan yatang pusa. Yan. So ilang, mga kanobi, yung natin, good news para sa hapon na to. Mababa rin sana yung video natin nung nakaraan. Yun nga lang nabura. Hindi na natin ma-retrieve, sayang naman. So, yun ang mga bagong kaganapan dito sa ating mini aviary. Yan, tignan nyo, mga kanobi, oh.
masaya na yung albino natin sa pair niya. Pero sana lang no, maka-breed din sila. Sayang naman yung ating Bisway Red Eye. Kung hindi naman din mapaparami. Matagal na sa akin tong ibon na to mga kanobi, nasa 3 years na. Yan, yung isa wala pa rin siyang binibigay sa akin. Sa 3 years naman na yun, yung ibon na to ay wala siyang nakaka-pair na maayos. Kasi pag magkakaroon siya ng pair na makakaband niya, ang nangyayari kung hindi namamatay, nakakawala. Yun. Saka mahirap talaga siyang parisan. Namimili ng kapare. So ito rin, no? Wala pa rin sila. Wala pa rin mga itlog, mga kanobi, sinilip natin. So sana sunod-sunod na yung mag-itlogan yung ating mga ibon. At simula na ng tag-ulan. Yan, gusto ng mga ibon natin yan na malamig. Dan sila na, ano, itong season sila nag-breed. Yan. So dito mga kanobi, yung gagawin ko, bibili tayo ng isa pang nest box para sa kanila. Sasalang na rin natin para halos magsabay-sabay na rin. Kasi yung nagiging problema ko sa ngayon yung pag-poster. May mga nangingitlog, kaso nga lang pag may mga alangani na to, tulad nitong nandito sa likod ko, wala akong mapaglipatan. Kasi hindi sila sabay-sabay nangingitlog. May mangingitlog ngayon, tas may mangingitlog ulit after 2 weeks. So ang lalayo ng agwat. So ang gagawin ko na lang siguro, pagsasabay-sabayin kong buksan yung nest box nila sa susunod. Patatapusin ko lang to, itong nandito kung mabubuhay ba. Yan, tsaka nandito hindi ko muna tinatanggal yung itlog kasi pag tinanggal ko yan, matik yan, mga ilang araw mangingitlog na naman yan. So, mauuna na naman siya. So dito rin titignan natin kung baka pwedeng gawing pamoster. Yan, mali nga ako late ko tong nasilip. So kung masilip ko siya ng mas maaga, yung ibang itlog sana nito, yan, kasi 4 yung pinoster ko dito, yung dalawang itlog sana nito ang ilalagay ko dito para may kasabay yung itlog niya. Tapos dito naman yung dalawa. So kahit pa paano, 5 lang yung pipisain nito ng ating project o papel, hindi ganong hirap. So bahala na mga kanobi, no? Ano na lang natin, based on experience na lang kung ano mangyayari dito sa ating mga itlog na nilagay natin dito sa ating breeder. Yan, ito lang kasi ang matino-tinong breeder ko ngayon na nakakapagpapisa, nakakabuhay. Yan. Parang na-relax sila kasi lumamig pag 3 days na, 2 days pala, 2 days na nag-uulan sa hapon, umaga hapon, yan, medyo malamig-lamig, basang-basa yung ating sahig. Malamig, yung singaw sa kanila malamig, kaya active sila. Kung mapapansin nyo, no? Maiingay. Pag tag-init, wala, naka-ano lang sila naka-stay put lang sila, natutulog. Yan, yung ating ayun yung ating mga inakay doon. Ang kulit. Inaangat niya yung inaangat niya yung takip ng sa cage nila. So dito pala mga kanobi, meron pa tayo dito nga mga breed, quality bird na pwede pang i-breed. Nandito yung ating excuse me. Nandito yung ating blue opa pale, ayun. Tapos nandito rin yung ating pastel, green pastel opa na sable, yan. Ibala ko rin i-breed yan. Tapos yung ating mga turquoise parblo na sable, yan. Meron pa tayong isang blue opa na possible split pale follow, possible blue 2. Ayan, yung galing kay Sir Noel Colas. Yan, shout out sa sir. Yan, tapos itong ating mga possible blue 2, itong blue ba to or blue, tsaka itong isa pa na blue Ewing. Yan ang anak ng ating parang siyang back to back par blue na nandito sa likod ko, yung may itlog na yan. Yan, anak niya yan.
So possible Bluetooth tong na dalawa. Hindi ko pa na virgin pa lahat yung mga yan, hindi pa yan nasasalang, hindi pa nagagalaw. Yan, kahit dito sa loob ng flight, hindi ko pa sila nakikitang wala pa nagme-mate. Ang nangyari, puro band lang. Nagpapalit-palit sila ng kapares, kaya medyo nakakalito. So yun nga pala dun sa ating gagawing project. Yan, sana matuloy na. Magdadagdag tayo ng ilang breeders para ito namang ating mga ibon dito ay ma-breed na rin. Tumatanda na sila. Yung iba 7 months, 8 months, nabibreed na sila, umabot na ng taon, wala pa. Hindi pa sila nag-breed. Yan, hindi rin naman natin minamadali mga kanobi kasi ayaw rin naman natin na sobrang dami ng ibon. Medyo mabigat sa bulsa yung pagkain nila. Yung needs nung ating mga alaga. So hangga't maaari ay gumagawa tayo ng paraan para makamenos. Ang binibreed lang talaga natin ay yung mga gustong-gusto nating ibon, tsaka yung may mga interest tayo na papalabas na mutation. Yan, kaya ng Lutino, yan mga red eye, gustong-gusto talaga ni Pakumagi yan na ma-breed o makabuhay. Meron naman tayong red eye dito sa loob ng ating aviary. Nga lang, kung hindi binili, yun nga, gini-gift bird. Diba? Iba pa rin talaga yung ikaw mismo yung nag-breed. Yan. So, yun lang para sa hapong ito. Like, share, and subscribe. Ingat mga kanobi!